Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na pumunta sa bansang Mexico para sana i-enjoy ang kanilang summer vacation. At isa sa mga miyembro ng nasabing pamilyang ito ay sumali sa masayang laro ng tagu-taguan. Pero lingid sa kanilang kalaman na dahil pala sa larong ito, magaganap ang pangyayaring hindi nila malilimutan habang buhay. Bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba ay fan ng ganitong klaseng content? Pwes hindi kayo nagkamali sa aking channel dahil ganong klaseng mga video ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kang updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at simulan na natin ang kwentuhan. Sa mga petsa ng June taong 2021, itong si Jennifer Buell kasama ang kanyang dalawang anak na si Charlie at Johnny ay pumunta sa isang lugar ng bansang Mexico na kung tawagin ay Cancun. Ang nasabing magpamilyang ito ay nagmula pa sa Philadelphia at nandun sila sa nasabing lugar para enjoy ang kanilang long summer vacation. At ito ay sa sikat at internationally renowned na resort dito sa lugar ng Cancun, Mexico na kung tawagin ay Club Med. Ang nasabing resort na ito ay located sa dulo ng tinatawag nilang Riviera Maya, which is isang beach na pinagmamalaki ng bansang Mexico. Dahil na rin sa angking kagandahan nito, tulad na lang ng napakaputing sand at napakalinaw na karagatan. Pero hindi lang sa nasabing lokasyon na kilala ang Club Med. Dahil ang pinagmamalaki talaga ng resort na ito ay ang kanilang outstanding service, kung kaya paborito silang puntahan ng mga turista na galing pa sa iba't ibang bansa. Ang Club Med kasi ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng resorts at hotels sa buong mundo. At ang kanilang ipinagmamalaki ay ang tinatawag nilang Gentes Organizateur. In short, mga GO. At ang main purpose ng mga empleyadong ito ay ang mag-facilitate at mag-organize ng iba't ibang magagandang events at activities dito sa Club Med. Ito ay para may pamalas ng nasabing kumpanya dito sa mga bakasyonista ang isang hindi malilimutang eksperyensya sa nasabing resort. Ang mga GO employees na ito ay nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo at ayon pa sa kumpanya na ang mga nasabing empleyadong ito ay nagsisilbing ambassador at representative sa kanilang mga bansa. At ito na rin ay para mas mapatibay pa ang kanilang isinusulong na all-inclusivity dito sa kanilang mga resorts. So ibig sabihin nito ay mapaano pa man ang lahi mo, welcome ka sa kanilang mga resort. At lastly, ang Club Med ay heavily focused din sa family bonding. Dahil nga ang nasabing resort na ito ay all-inclusive family vacation resort. So pagdating na mag-iina sa nasabing resort ay mainit silang sinalubong ng mga empleyadong ito kung saan agad din silang dinala nito sa kanilang room accommodation. At pagkatapos naman ito nang malagay na nila ang kanilang mga luggages at iba pang mga gamit sa loob ng kanilang room ay itinur pa sila nito sa iba't ibang bahagi ng nasabing resort. At sinabi rin ng mga GOs kung ano ang mga activities na gagawin sa nasabing araw. Pero mas umagaw sa pansin sa mag-iina, partikular na dito sa dalawang anak ni Jennifer, ay ang Kids/Teens Club. Dahil ang nasabing club nito ay exclusively for kids and teenagers, kung saan malaya sila makipaghalubilo, for example, maglaro at makipagkaibigan. Nagsasagawa din ng mga GOs dito ng iba't ibang activities na suitable para sa teenagers at maliliit na bata. Dito talagang nabaling ang atensyon ng dalawang magkapatid na si Johnny at si Charlie. As well as natuwa din naman itong si Jennifer dahil sa wakas, meron ng pansamantalang magbabantay sa kanyang dalawang anak. At dahil dito ay ma-enjoy na niya ang kanyang sarili dito sa nasabing bakasyon without the hassle sa pagbabantay dito sa kanyang dalawang anak. Ganon din naman kaganda ang sitwasyon ng mga kabataan dahil mai-enjoy na ng both parties dito kay Jennifer at sa kanyang mga anak ang kanilang mga gustong gawin dito sa nasabing bakasyon. So over the period of time dito sa duration ng kanilang pagbabakasyon sa Club Med ay naging routine na nila na paglabas nitong magpamilya sa nasabing room ay ihahatid nitong si Jennifer ang kanyang dalawang anak sa Kids or Teenagers Club. At ito namang si Jennifer ay magpapatuloy sa kanyang mga gustong gawin dito sa nasabing resort. Tulad na lang ng pagpunta sa mga restaurants, mga bars, etc. Meron din namang panahon na itong si Johnny, which is ang bunsong anak nitong si Jennifer, ay sumasama sa kanya. Pero di kalaunay nagpapahatid din naman sa Kids Club para ma-enjoy niya ang kanyang sarili sa pagkikipaghalubilo dito sa kanyang kapwa-bata. Habang itong si Charlie naman ay buong araw na ini-enjoy ang mga activities dito sa Teenagers Club.
So kung ating titingnan ay talagang nagkakaroon ng perpekto at napakasayang bakasyon ang mag-iinang sina Jennifer. Pero ang di nila alam na magbabago ang lahat dahil lang sa isang simpleng laro ng tagu-taguan. June 18, taong 2021, so mga isang linggo matapos dumating ng mag-iina dito sa nasabing resort. Umaga ng nasabing petsa ay nagkaroon muna ng napakasayang bonding ang mag-iina kung saan sinamahan itong si Jennifer ang kanyang dalawang anak dito sa Kids and Teens Club. So dito ay nakita niya na nag-enjoy habang nakikipaglaro at nakikipaghalubilo ang kanyang mga anak sa kanilang mga kapwa-bata. Kinagabihan naman matapos maghapunan ng mag-iina sa isang restaurant dito sa nasabing resort, ay nakapagdesisyon sila na mag-split up muna at pumunta sa mga lugar dito sa resort na gusto nilang puntahan. At typically ang dalawa niyang anak ay talagang pupunta sa Kids and Teens Club, habang itong si Jennifer naman ay pupunta sa ikatlong palapag ng nasabing resort para makipag-meet up sa kanyang bagong nakilalang kaibigan. Pero may ginawa namang kasunduan ng mag-iina na at exactly 9:15 PM ay magkikita-kita na silang lahat. Dahil nga meron silang papanoorin na isang show dito sa Club Med. Dito ay nagpatuloy na ang dalawang magkapatid na si Johnny at si Charlie. Pero di kalaunay humiwalay din naman sila sa isa't isa dahil nga itong si Johnny ay may titingnang kids only show, habang itong si Charlie naman ay excited na para pumunta sa pool deck dahil nga ang mga GO sa teenage club ay may isasagawang napakasayang laro. At ito ay hide and seek, or sa ating lingwahe, ang laro ng tagu-taguan. So dito kasama ang bagong nakilalang kaibigan itong si Charlie na ang pangalan ay Cyrus. Ay masaya itong pumunta sa pool deck dahil nga magsisimula na ang pinakaabangan nilang laro na tagu-taguan. At yun na nga nagsimula ng laro kung saan nagbilang na ang mga GOs. Dito ay masayang masaya as well as natataranta ang lahat ng mga kabataan, kasama na dito ang magkaibigan si Charlie at si Cyrus. At habang sila ay naghahanap ng lugar na mapagtataguan, ay napapansin nila na mayroon ng mga kabataang nakapagtago sa mga nasabing lugar. Dito ay sinuyod pa ng dalawang magkaibigan ang buong area ng pool deck. At napansin nila na lahat ng magandang hiding spots ay unfortunately occupied na. Kaya naman dito ang magkaibigan ay mas lalo pang nataranta dahil malapit nang matapos ang mga GO sa pagbibilang. Pero mga ilang segundo ang lumipas ay may nakita ang dalawa na isang area dito sa pool deck na para sa kanila ay perpektong pagtaguan. Lalong-lalo na dahil kanilang naobserbahan na walang may nagtatagong kapwa-bata nila dito sa nasabing area. Ngayon naman ang bahaging ito ay may nakahilerang mga grills na ilang metro lang ang taas, na kung ating iisipin ay parang palatandaan ito sa area ng resort or palatandaan sa area ng pool deck. At ang nasabing grills nito ay meron ding isang gate na palaging nakasara. Ang nasabing gate nito ay binubuksan lang ng mga GOs kung may mga turista na gustong pumunta sa kabilang dako ng nasabing grills. At timing naman sa nasabing gabi na yon ay nakabukas ang gate, kung kaya ito ang ginamit ng mga kabataan para sila ay makapunta sa kabilang dako ng grills. Sa kabilang dako ng nasabing mga grills ay merong isang rectangular platform na hindi gaanong malaki, o sabihin na natin na sakto lang ang laki nito. At sa gilid ng nasabing rectangular platform nito ay merong mga hagdanan. Ngayon naman pagpasok ng dalawang kabataang ito ay nakita agad nila ang nasabing mga hagdan, kung kaya ang mga ito ay dali-daling nagpunta dito sa mga hagdanan. Dahil para sa kanila ay napaka-perpektong spot nito para pagtaguan dahil nga sila ay magkakayuko at hindi agad sila mahahanap ng mga GOs, lalong-lalo na't madilim ang lugar. At yun na nga nagsimula na ang laro ng tagu-taguan, kung saan nagumpisa nang maghanap ang mga GOs, o sabihin na nating mga taya sa nasabing laro. Dahil nga napakaganda ng lugar na pinagtaguan nitong si Charlie at Cyrus ay hindi agad sila nakita ng mga taya. Bagkos nakikita nila ang kanilang mga kapwa kabataan o mga kalaro na paunti-unti na o paisa-isa nang nahahanap ng mga GOs. Habang sila naman ay patawa-tawa lang dahil alam natin yung feeling na kapag tayo ay hindi agad nahahanap at nakikita natin ang ating mga kalaro na unti-unti nang nahuhuli ng mga taya, habang tayo naman ay sabihin na nating last man standing. So ito ang nangyari dito kay Charlie at Cyrus. Mga ilang sandali lang ay napag-isip-isip na nitong si Cyrus na ibulgar na ang kanilang mga sarili. At habang siya ay papatayo, ay may napansin siyang isang tubo na may umaagos na napakalakas na tubig dito sa baba ng hagdan. Kung kaya kinuha niya ito at ginamit ang nasabing tubo nito para pagtripan o wisik-wisikan ng mga tubig ang nasabing GOs. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding tawanan sa grupo ng mga kabataan
at pati na rin sa mga GOs. Habang masayang hawak-hawak nitong si Cyrus ang tubo at winiwisik-wisik ang mga tubig nito sa mga GOs, ay minabuti niyang tingnan ang reaksyon ng kanyang kaibigan na si Charlie na sa mga panahong yun ay nasa gilid lang niya. Kaso nga lang paglingon nitong si Cyrus sa gilid ay hindi niya nakita itong si Charlie. Kaya naman minabuti pa niyang lumingon dito sa likuran dahil baka naman lumipat lang ng mapagtataguan ang kanyang kaibigan. Kaso nga lang pagtingin niya sa ibabang bahagi ng hagdan dito sa kanyang likuran ay talagang kinilabutan itong si Cyrus. To the point na agad itong napasigaw ng napakalakas. Meanwhile, sa isang restaurant na malapit lang sa nasabing pool deck ay may isang babaeng kumakain kasama ang kanyang nasa hustong gulang na anak. Habang sila ay masayang kumakain at nag-uusap, ay bigla silang may narinig na isang sigaw. Of course, aware ang mag-inang ito na mayroong mga kabataan sa nasabing pool deck na naglalaro kasama ang mga GOs. Pero para sa kanila, ang narinig nilang sigaw ay hindi sigaw ng kasiyahan dahil sa laro. At ramdam nila na ang nasabing sigaw na ito ay sigaw ng paghingi ng tulong. Kaya naman dito ay nakapagdesisyon ng mag-ina na dumungaw sa bintana ng restaurant para matingnan nila kung ano ang nangyayari sa pool deck. Pero pagtingin nila sa nasabing bintana ay hindi nila gaanong makita kung ano ang nangyayari dito dahil nga medyo madilim at considering na ang mesang kanilang kinakainan ay nasa second floor ng nasabing restaurant. Pero dahil nga nagpapatuloy pa rin ang nasabing pagsigaw ng isang bata ay dali-dali na silang bumaba sa nasabing restaurant at patakbo silang nagtungo sa nasabing pool deck. At timing naman habang patungo na sa nasabing pool deck ang hindi pinangalan ng mag-inang ito ay nakita sila ng kanilang padre de pamilya na sa oras na yon ay nasa baba lang ng restaurant. Dito ay napansin niya na ang kanyang mag-ina ay parang natataranta at nag-aalala. Kaya naman hindi na siya nagtanong at humabol na siya dito sa kanyang mag-ina. At sumama na din ang dalawa pang kalalakihan na coincidentally nasa gilid lang niya. O sabihin na natin hindi niya gaanong kakilala. Pagdating ng grupong ito sa nasabing pool deck ay sinundan nila kung saan nanggagaling ang sigaw. At napansin nila na ito ay nanggagaling sa nakabukas na gate dito sa gilid ng pool deck. Napansin din nila na ang nasabing lugar ay walang gaanong ilaw o sabihin na natin medyo madilim ang nasabing area na ito malapit sa pool deck. At nang sinundan na nila ang mga sigaw ay nakita nila ang isang bata na nakayuko at tumitingin sa ibabang bahagi ng mga hagdanan. Habang ito ay namumutla at sigaw ng tulong. At first ay hindi magets ng grupo kung bakit nagsisisigaw ang nasabing bata. Pero nang kanila nang matingnan ng mabuti ang ibabang bahagi ng nasabing mga hagdanan ay naging malinaw na sa kanila ang lahat. Pero bago tayo pumunta sa kung anong kanilang nakita, ay alamin muna natin ang nasabing lugar, bakit ito naka-grills at bakit merong itong gate. So ang nasabing lugar nito ay isa palang maliit na pantalan. Dahil nga sa kabilang dako na ng nasabing mga grills nito ay isang medyo may kalakihang ilog at sa ilalim pa ng nasabing pantalan na ito ay pugad ng mga buhaya. At unfortunately dahil sa komusyon at ingay na nagawa nitong si Charlie at Cyrus ay napukaw nila ang atensyon ng isang 13 talampakang buhaya kung saan hindi namamalayan nitong si Cyrus na hinablot na pala ang kanyang kaibigang si Charlie ng nasabing buhaya. Dito ay mga ilang segundo muna bago malaman nitong si Cyrus na nahablot na pala ng buhaya ang kanyang kaibigang si Charlie. Nang makita nitong si Cyrus na hinihila na ng nasabing buhaya ang kanyang kaibigan ay agad niyang hinawakan ang kamay nitong si Charlie. Dito ay nakipaghilan siya sa nasabing malaking buhaya. Kaso nga lang mas malakas ang nasabing hayop nito kung kaya nabitawan niya ang kamay ng kanyang kaibigan. Pero mga ilang segundo lang naman ang lumipas ay dumating na ang grupo ng mga tao na nakarinig sa kanyang mga sigaw. Dito ay nakita ng mga tao na lumubog muna itong si Charlie kasama ang nasabing buhaya. At mga ilang segundo ang lumipas ay nag-resurface na naman itong si Charlie na kung saan humingi na ito ng tulong sa kanila at ramdam ng mga taong ito na nanhihina na itong si Charlie dahil nga sa kanyang boses at marahil na rin sa pinsalang kanyang natamo dahil sa mga kagat ng buhaya. Ang nakakamangha sa mga taong rumisponde para tulungan itong si Charlie ay hindi sila nagdalawang isip na tumalon sa nasabing tubig na pinamumugaran ng napakaraming buhaya. Pagkatapos nito ay pinagtulungan nilang bubugin ang nasabing buhaya, partikular na ang pagtira sa mga mata nito para bitawan ng itong si Charlie. Kaso nga lang ay sumuko ng nasabing hayop nito nang hindi lumalaban. Inaatake pa rin niya ang mga tao gamit ang kanyang buntot at hinihila pa rin niya ang nasabing bata papunta sa ilalim ng ilog. Habang nasa komusyon ng nasabing buhaya at grupo ng mga
tao ay meron namang isang concerned citizen na tumakbo papunta sa ina nitong si Charlie na si Jennifer at pinaalam na ang kanyang anak ay inatake ng isang malaking buhaya. Dito ay agad na iniwan nitong si Jennifer ang kanyang kausap na kaibigan pati na rin ang kanyang kinakain. At wala itong pakialam sa kung sino mang masagi niya sa kanyang dinaraanan kasi nga ang nasa isip niya ay ang kanyang anak na lang na si Charlie. Nagbadaling magtungo sa kinaroroonan ng kanyang anak itong si Jennifer, which is sa pool deck. At pagkadating niya sa nasabing lugar na ito, ay nakita niya ang nagkukumpulang mga tao. And I think meron na siyang idea kung sino ang pinagkakaguluhan ng mga taong ito. At ito ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Charlie, na sa panahong yon ay nasa kritikal na kondisyon. Dahil kung titingnan natin ang parte ng katawan na inatake ng buhaya, which is ang kanyang paa, ay parang dumaan ito sa isang meat grinder. Napag-alaman na dahil sa tindi ng pambubugbog at dahil na rin sa dumarami pang taong nakikisama para lang maisalbar ang buhay ng batang si Charlie, ay sumuko din naman ang buhaya at binitawan nito ang paa ng bata. Mga ilang segundo lang matapos maiahon nitong si Charlie ay siya ng pagdating ng kanyang inang si Jennifer. Sa tindi ng pinsalang natamo nitong si Charlie ay napakaraming dugo ang nabawas sa kanya na kung di maaagapan ay maaari niya itong ikamatay. At sa awa ng Diyos sa nasabing resort na yon ay meron ding isang trauma nurse or emergency nurse na nagbabakasyon kung saan ito ang agad na rumisponde para maagapan ang matinding pagdurugo sa mga sugat nitong si Charlie. Ang nasabing nurse nito ay pinakalma itong si Charlie at sinamahan lang siya kasama itong si Jennifer Buell hanggang sa dumating ang mga paramedics at isinugod na siya sa ospital. Dito ay sinagot ng Club Med ang lahat ng gastusin ng magpamilya at minabuti na ding i-secure ng nasabing resort hindi lang ang pool deck kundi ang buong area ng resort para hindi na maulit ang mga nangyari. Dito naman kay Charlie ay nag-undergo siya ng napakaraming surgeries na hindi lang basta magliligtas sa kanyang buhay pati na rin sa kanyang paa. Dahil ayon pa sa initial diagnosis ay napakalaking posibilidad na ito ay maputol. Pero sa awa na naman ng Diyos ay nagkaroon ng milagro kung saan nagawa ng paraan ng mga doktor at naisalba ang kanyang paa. Ngayon ay balik na sa Philadelphia itong si Charlie at masayang namumuhay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Johnny at ang kanyang ina na si Jennifer Buell. At doon na nagtatapos ang ating kwentuhan. At kung kayo naman ay naintriga sa video natin ngayon, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga contents na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli, kita-kits!